tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi sa inyo mga kababayan. Muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan na nagdulot ng agarang pagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umakyat muli ang presyo ng Brent crude lampas sa $80 bawat bariles matapos sumiklab ang matinding labanan sa Lebanon. Ang pangyayaring ito ay nagbabadya ng panibagong krisis sa enerhiya habang nananatiling mabagal ang daloy ng mga barkong tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga opisyal na ulat, naglunsad ang Israel ng serye ng mga pag-atake sa Lebanon na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 16 na katao. Ang biglaang pag-ataking ito ay direktang nagbanta sa kasunduang tigil putukan na kasalukuyang pinag-uusapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Dahil dito, muling nabalot ng kawalan ng katiyakan ang buong rehiyon na nagpapakaba sa mga mangangalakal ng petrolyo sa buong mundo. Bilang direktang epekto ng sagupaan na ito, kinansela ang nakatakdang pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal ng Estados Unidos at Iran doon sa Switzerland. Ang diplomatikong pag-uusap na ito ay sana ang magbubukas ng daan para sa opisyal na pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Dahil sa kanselasyon, nangangamba ang marami na mas lalo pang magtatagal ang krisis sa supply ng langis na makakaapekto sa ekonomiya ng maraming bansa. Sa usaping pang-ekonomiya, ang Brent crude futures para sa paghahatid sa Agosto ay tumaas ng 0.65% upang umabot sa $80 at 37 sentimo bawat bariles. Ito ang unang pagkakataon na lumampas ito sa $80 mula noong Miyerkules. Bago ang pagtaas na ito, nagkaroon ng bahagyang pagbaba ng presyo dahil sa pag-asang bubuti ang sitwasyon, ngunit mabilis din itong nabawi ng merkado. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng tubig sa buong mundo para sa transportasyon ng enerhiya. Halos 1/5 ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo ang dumadaan dito araw-araw. Ang anumang pagkaantala o banta sa seguridad sa rutang ito ay may direktang epekto sa presyo ng petrolyo na ating binibili sa mga lokal na gasolinahan dito sa ating bansa na nagpapahirap sa mga mamamayan. Sa kabila ng mataas na tensyon, may ilang positibong paggalaw na naitala kamakailan sa karagatan. 3 supertanker na may dalang bandila ng Saudi Arabia ang nakalabas na sa Strait of Hormuz bit-bit ang may 6 na milyong bariles ng krudo. Ang mga barkong ito ay nagbukas muli ng kanilang mga transponder matapos ang ilang linggong pananatili sa Gulf na nakapatay ang kanilang mga signal ng lokasyon dahil sa takot sa pag-atake. Bukod sa mga barko ng Saudi Arabia, matagumpay ring nakatawid ang tanker ng langis na Tonglin 1 na may bandila ng Hong Kong, pati na rin ang French LNG tanker na Mrike. Ang pagdaan ng mga barkong ito ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, ang ganitong mga transit ay hindi pa sapat upang sabing ligtas na at normal na ang operasyon sa naturang kritikal na daanan ng tubig sa kasalukuyan. Ayon sa mga eksperto sa nabigasyon, ang kasalukuyang trapiko sa Strait of Hormuz ay napakaliit na bahagi lamang kumpara sa normal na sitwasyon bago sumiklab ang digmaan. Nananatiling matumal ang biyahe dahil sa matinding pangamba ng mga kumpanya ng barko. Ang mabagal na daloy na ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi bumababa ang presyo ng krudo sa kabila ng pagdaan ng ilang piling tanker sa rehiyon na ito. Upang maunawaan natin ang laki ng epekto nito, bago ang hidwaan ay may nagaganap na higit 120 hanggang 130 transit bawat araw sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, ang bilangan na ito ay bumagsak ng husto. Ang matinding pagbaba sa bilang ng mga barkong bumabiyahe ay nagpapakita ng takot ng mga operator sa panganib na dulot ng patuloy na labanan sa paligid ng buong rehiyon na ito. Sa kasalukuyan, tinatayang higit sa 500 mga sasakyang pandagat ang nakapila at naghihintay na makalabas ng Gulf sa pamamagitan ng kipot. Ang malaking build-up na ito ng mga barko ay nagpapakita ng matinding bottleneck sa supply chain ng enerhiya. Habang natatagalan ng mga barkong ito sa pag-alis, lalong lumalaki ang gasto sa demurrage at insurance na kalaunan ay ipapasa rin sa mga mamimili sa iba't ibang bansa. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa mabilis na pagbubukas ng daanan ay ang banta ng mga naval mines ng Iran na pinaniniwalaang nakatanim sa kipot. Ang paglilinis sa mga pasabog na ito ay nangangailangan ng masusing operasyon na maaring tumagal ng ilang linggo o buwan. Walang kumpanya ang nais magsapalaran na dumaan ang kanilang mga mamahaling tanker habang hindi pa natitiyak na malinis ang buong karagatan na ito. Hindi biro ang panganib sa lugar na ito para sa mga marino.
Mula noong huling bahagi ng Pebrero nang magsimula ang labanan, hindi bababa sa 46 na pag-atake ang naitala laban sa mga barkong dumaan malapit sa Kipot. Ang mga pag-ataking ito ay gumamit ng mga drone, missiles at mga armadong speedboat na naglalagay sa buhay ng mga tripulante sa matinding panganib sa bawat sandali ng kanilang paglayag sa dagat. Ang masakit pa rito, 14 na seafarers na ang nasawi dahil sa mga pag-ataking ito ayon sa International Maritime Organization. Marami sa mga marinong nagtatrabaho sa mga barkong ito ay mga Pilipino, kaya ang isyung ito ay napakahalaga para sa atin. Ang kaligtasan ng mga tripulante ang pinakamahalagang konsiderasyon, kaya naman nag-aalangan ang mga kumpanya na maglayag sa mapanganib na rutang ito sa ngayon. Dahil dito, ang International Association of Independent Tanker Owners o Intertanko ay nanawagan para sa mas malinaw na mga hakbang upang matiyak ang ligtas na pagdaan sa Kipot. Sila ay kumakatawan sa pinakamalalaking kumpanya ng tanker sa buong mundo. Iginiit nila na kailangan ng konkretong garantiya sa seguridad bago nila utusan ang kanilang mga kapitan na tahukin ang mapanganib na ruta ng Strait of Hormuz. Sinabi ni Tim Wilkins, ang Managing Director ng Intertanko, na kung walang kalinawan sa mga isyong pangseguridad, mag-aalinlangan ang mga barko na dumaan sa Strait of Hormuz. Bagamat may ilang barko na nagsisimula ng gumalaw, nananatiling napakaingat ng mga may-ari ng barko. Binigyang diin niya na ang kaligtasan ng mga marino ang palaging nangunguna sa kanilang mga desisyon sa lahat ng pagkakataon ngayon. Ang krisis na ito ay naramdaman din sa mga merkado ng stock sa Asia na nakaranas ng matinding pagkasumpungin. Ang Kospi Index ng Seoul, South Korea ay biglang sumigla ng higit sa 2.5% upang maabot ang pinakamataas na antas sa kasaysayan nito pagkabukas ng merkado. Ngunit mabilis din itong bumagsak ng 1.8% bago muling nakabangon sa huling bahagi ng araw ng kalakalan. Samantalang Nikkei 225 ng Tokyo sa Hapon ay nakaranas din ng katulad na pabago-bagong takbo. Bagamat tumaas ito ng 0.6% sa simula, nagtapos ito na may bahagyang pagbaba na 0.08%. Ang mga merkado naman sa Shanghai, Hong Kong at Taipei ay sarado para sa araw na iyon na nagbigay ng kaunting pahinga sa gitna ng matinding takot sa pandaigdigang ekonomiya sa ngayon. Para sa ating bansa, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay nangangahulugan ng mas mataas na inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil umaasa tayo sa imported na langis, ang bawat sentimong idinaragdag sa presyo ng Brent crude ay direktang nararamdaman sa ating pamasahe, kuryente at pagkain sa araw-araw. Kaya naman ang sitwasyon sa gitnang silangan ay patuloy nating binabantayan ng mahigpit. Sa mga susunod na araw, ang direksyon ng presyo ng langis ay lubos na nakasalalay sa kung matutuloy ang diplomatikong pag-uusap at kung magkakaroon ng epektibong mine-sweeping operation sa Strait of Hormuz. Hanggat walang malinaw na kasunduan sa kapayapaan at seguridad, mananatiling mataas at hindi matatag ang presyo ng petrolyo na magpapahirap sa pagbawi ng ekonomiya ng bawat bansa sa ating rehiyon sa kasalukuyan. Bilang pagtatapos ang labanan sa Lebanon at ang mabagal na trapiko sa Strait of Hormuz ay patuloy na magiging malaking hamon sa buong mundo. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan upang magbigay sa inyo ng pinakabagong balita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas News Network. Manatiling ligtas at mapagmatsyag sa lahat ng oras, mga kababayan.